Good morning, guys! Ayan! We are in day 2. Ayan. Good morning, guys! Ayan, we are in our day 2. Ayan, maraming salamat sa mga gustong mag-subscribe sa akin, guys. Follow niyo yung Madam Denise Ginsert. Ayan, guys. So, ngayon, we are in day 2 and we're going to Impasugong Bukidnon, the famous tourist spot here in Mindanao. Chung, 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 chung. Ayan guys, so ngayon nag-take over muna ako kay Tindera sa Africa dahil nag-me time sila ni Mayumi. Ayan, nasamok-samok mi sa iya. Nya gilutuan pa jud ni guys. Wala jud guys. Ana lang do, hi. Dili na. Putangan lang nato nagtabon. Ayan guys, bangga kami sa among friend guys. Oh, gilutuan jud mi og tortang Hello! Ano, camera shy pa siya guys, pero grabe. Sana all. Gilutuan jud mi oh. Sana all. Focus. Ano gusto na mo sa talong guys? Yung medyo crispy pag kinain. Ayan. Saan pa kayo niyan? Kinamay lang guys. Kinamay agad, may bulad. Okay na yan. May kamote kami doon, guys. So, yan ang baon namin ngayon papuntang Impasugong. Ayan, malapit nang maluto. Para sa benegnit o binignit or unsa na siya. Sa uban, ano na siya? Benagnat. So, sa uban, bilo-bilo, halo-halo. Ano ba yan? So, this one is the karlang. Ayan, hindi pwedeng magbinignit tayo na walang karlang. Ayan, and sago. Ayan. So, bibili pa kami ng mga saging at saka mga pilit para sa bilo-bilo. Ayan, excited na kami later sa aming trip. Pero before kami mag-alis, syempre tipid tips, magluto sa bahay para iwas kain sa labas. Yay! Hi Mayumi, good morning. Good morning. You're Time so to shower. cute. May buntag Bukidnon. Nag-stop kami dito sa Atugan Bridge. Kasi ito pala ang highest bridge in Mindanao. Highest bridge in Mindanao. Hala, oo nga. Ang taas-taas nga ng bridge na to. Ang tulay ay ang sikreto sa magandang pagsasamahan. Charot. Ano daw? Sa down. Ganda ng Bukidnon pero nasa highway. Nakakatakot. Ang ganda guys oh. Wala pa rin talagang makakatalo sa mga natural resources. By the way, may tinanong nga pala sa akin si Ate Ashley na napakagandang question. Sabi niya, Tita, what is the poorest continent? Sabi niya. Ano daw yung pinakamahirap na continent sa mundo? And then sabi niya, is it Africa? So nakikinig si Auntie no sinabi niyang Africa. So sabi ko, Auntie, I think it's Africa kasi hindi din ako sigurado. Akala ko nga nagkakatalo pa yung Africa tsaka Asia. Pero what I know, marami din talagang mahihirap na bansa sa Africa. So ginugol namin, syempre hindi naman pwedeng sasagot lang tayo ng mga haka-haka sa mga bata, di ba? Importante na dapat tama yung isasagot natin. So, nag-research ako at ang lumabas nga ay ang kontinente ng Africa. Okay? Though ang Africa ay napakayaman sa natural resources, imagine niyo guys, nasa kanila ang oil, meron din silang diamond sa Congo, pero naku, sasabihin ko sa inyo guys, sila pa din ang pinakamahirap na kontinente. So, yun ang sinabi ko Ate Ashley. And I'm happy to really give my niece the right answer. Nakikinig din naman si Auntie, sabi niya, oo nga naman talaga. Totoo naman na the poorest continent ay ang kontinente ng Africa. So, yun lang. I'm just trying to tell you guys na minsan, kahit na mahirap yung ating bansa when it comes to capita, lalong-lalo na yung currency natin mababa, pero mayaman tayo sa natural resources, goods na yun. You can never get everything. So, andito tayo guys sa first stop natin ngayong araw. Ito yung tinatawag nilang The Lover's Lane. So, ito ang itsura ng Lover's Lane guys. Mabuti na lang malapit lang siya sa communal ranch. So, ang susunod nating puntahan is ang
communal ranch kasi yun din yung isa sa kanilang pinakamagandang landscape dito. Pero let me see, maybe Lover's Lane siya kasi kapag tumayo ka dito, magkakaroon ka ng forever. Lord, this time, sana naman Lord, yung hindi sakit sa ulo, please. Gusto ko Lord yung Joker, yung lagi na akong tatawa araw-araw. Pero Lord, wag naman yung gipit. Natatawa ako sa sarili ko. Anyway, wow, ang ganda naman pala talaga. O, meron silang pa-river sa baba, merong pa-bundok. Yan. Baka pwede ka dito mag-wish. Magtapon ka lang ng coin. But it's a really, really nice landscape. It looks almost like a painting. Ang ganda. Ayan o. Hi! And I was here at the Lover's Lane of Impasugong, Bukidnon. Yung nanay ko, guys, kawawa naman yung nanay ko. Wala ng picture sa kanya. Hindi nababa si auntie kasi maulan-ulan nga, oh. Ito tayo kay mama. May pinapabili. Ayun. Nagpa-reels pala siya. Awin na ka mapaligtag mais. Renz, support. Ayan, guys. Si mama, oh, di ba? Kaya oy. Grabe talaga yung nanay ko, guys. Rain or shine. So magbili lang ako dito ng mais kasi gusto ni mama. Parang taga Bukidnon lang ako Hanap tayo ng mais dito. Ayan. So meron din pa ng mga nagbebenta-benta dito sa Lover's Lane. So kapag pupunta kayo dito, kasama yung pamilya nyo, huwag kayong mag-alala, guys, kasi meron namang mga pa-snack. Yan, meron mga prito, meron din ditong mais. Uy, ang ganda ng tindahan ng mais. Thank you, ma'am. Ano to, boiled? Sweet corn? Sweet corn, ma'am. Na boiled? Yes po. Wow, tagpila. 20 yan nyo lang, ma'am. 30 ang tuto. 30 ang Tuto lang. luto. Tapos, ang hilaw. Ang hilaw, 20. So, pila? 100. Pwede lang, ma'am. Pwede lang. Okay, sige. 100 please. Ganda oh. Bango-bango ng sweet corn. Yan. Balot na ma'am. Oo, ibalot lang natin. Lagyan cheese butter. Yes, please. Lami ang cheese and butter. Yes po. Wow. Pero I think gusto nila yung mga normal na flavor lang. Normal flavor lang. May asin. May asin na yung water. Ma'am. Oh. Saka cheese at saka margarine na po. Oh, cheese at saka margarine. O sige. Bigyan natin si Auntie Christine. Paborito ni Auntie Christine yung mga ganito eh. It brings her back to Uganda, Africa. Thank you sa vlog, ma'am. Yes. Ano pangalan sa vlog, ma'am? Princess Jane Yiga. Okay. Follow mo ako ha. Ma'am. 2 days biyak kami dito sa Bukidnon. Pugsa na ito. Bantay ka lang kuya. Ma'am. Uy, maraming salamat nga pala sa lahat na nag-welcome sa amin na taga Bukidnon. Nag-upload kami ng aming first Bukidnon episode, yung kahapon namin ng mga lakad at ang daming nag-comment. Maraming salamat, guys. I really appreciate the welcome. It's so nice to know that you guys are happy that we are here. Diba? Ano yung sticker, ma'am? Pa? Sticker. Sticker? Wala, lagi ko ba naubusan ko sticker? Ref magnet, gayto ako Effort. Pero naubos na, guys. Magpagawa na lang tayo ulit. Guys, bring the sweet corn. Ayan. 100 na. 100, no? Ganda lang sweet corn. 100. Wow. And then, papalitan na lang pugkog 4 na. A few moments later. Na asin-asin. Lagi mo, ma'am. Diba? Lami, manggod na. Minsan may parat-parat. Para lang yan siyang relationship ba? No, hindi pwede na lang matamis lang lagi. Dapat may parat-parat on the side. Kasi may mga challenges, guys. Pangit naman lagi na lang masaya. Dapat meron din tayong mga away paminsan-minsan. Basta yung mga away, yung mga light lang. Huwag lang yung mga mabigat na away. 200 lahat akin. Uy, very good. Lagi ka dito, kuya? Yes, ma'am. Wow. Hanapin nyo si kuya, guys, ha. Presko yung kanyang sweet corn dito kasing fresh niya. Hi guys, welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Kabili tayo ng 8 sweet corn. Asa ka inyong lugar? Sa Uganda? Oh, sa Uganda. Africa? Ano? Dere Jensen. Kamu taga-asa mo? Store man me. O sige, mag-hi sa ta. Store. Hi, shout out na dali. Pamagusan. Tamagusan. Agusan pa kayo galing. Wow. Ilang araw kayo dito? 2 days. Oh, ganda ng t-shirt mo. Galing na kayo sa communal ranch. Yes, ma'am.
Very good. Dalawa lang kayo? Akong anak. Nice. Ay, nice. I love that. Ako din, dala namin si mama. Ayun, oh. Nakadress. Wala na kayong shout out? Sige, Yung may mga utang sa inyo, i-shout out nyo na. Ito na yung chance. shout out from Agusan del Sur, Bayugan. Sa lahat ng mga Sa lahat ng taga-Agusan. taga-Bayugan. Diba? Salamat. Okay. Alright guys, dumating na kami dito sa communal ranch. Ang lungkot-lungkot kasi maulan. Okay, maulan, tas ang layo guys. Pag wala kayong panggasolina, huwag na tayong magpunta. Ang layo ng mga tourist spots. Tapos pag maulan, hindi ka talaga makalabas kasi malayo pa yung makarin natin. Ayun pa oh, yung kanilang kubo-kubo sa communal ranch. Tapos hindi na masyadong makita yung bundok kasi nga maulap. Pero pag nagapunta kayo dito sa communal ranch, make sure na may dala kayong payong. Pwede magdala na rin kayo ng extrang extrang damit just in case mabasa kayo ba. Tapos pag may mga baby, may mga bata, make sure may dala kayong payong. In short, dalhin nyo na lang yung bahay nyo. Kasi malayo guys. Malayo yung travel, tas sa sasakyan ka lang, mahirap din. So baka ako sa sasakyan lang ako magstay kasi andyan si Mayumi, sila mama na lang pupunta doon. Yan guys, mas lalo pang lumakas yung ulan. So ang dami din palang pumupunta dito guys, kahit gaano kalayo, no? Ang daming tao ngayon dito sa communal ranch. Tsaka yung main activity nila dito, may nakita akong mga bata kanina may bitbit silang saranggola. So pwedeng mag-kite flying. Pero pinaka-common dito na Instagrammable activity is yung horseback riding nila. Tsaka syempre, walking na din habang nag-e-enjoy ng view, nag-e-enjoy ng kanilang lake between the mountain. Ayan. Pero, I am very sure na mas mai-enjoy nyo kung ang araw ay tirik. Yung clear yung sky. Kasi ngayon very foggy. So, hindi nyo nakikita masyado yung, yung view. Ganyan siya. Ayan. Masyado na natabunan ng fog. At ayan nga, nagkakaroon na dito ng mga horseback riding activities. So, balik lang ako sa kotse. Sinasurvey ko lang guys kung kaya ko bang bilhin tong rancho, ha? Let's go, balik tayo sa sasakyan. Pero maulan talaga. Since maulan at hindi tayo makapagpa-picture ng maayos, mag-vlog na lang tayo habang naglalakad. So this here guys is what they call the communal ranch. And right now, mas clear na yung mga bukid dahil medyo tumila na yung ulan. Umiyak si Mayumi kasi gusto na mag-breastfeed. Ayan, ang ganda, 'di ba? Pero kahangak guys ng baktas. Kapoy manggali maglagaw-lagaw. One eternity later. Alright guys, finally nalamnan na yung ating sikmura. Kain na tayo ng pananghalian dito sa communal ranch. Meron pala silang for the lunch dito. So, walang problema pag natagalan kayo dito at nagutuman kayo kasi merong lugar para pagkainan. Ganun tayo maglakad. Maglakad tayo ng ganyan kasi maganda yung view that side. So anyway, eto na yung last day namin dito sa Bukidnon guys. So far so good naman kasi medyo malayo man. Uy, ay! Medyo malayo man guys. Uy, dapat ready talaga kayo sa mga biyahe-biyahe. Basta mga ganito ba yung hindi kayo maglipong-lipong balahaw. Ayan, tingnan natin dito. Ang ganda. So okay. Ay, tawagin ko yung kapatid ko kasi magpakuha ako ng drone. Para naman may kwenta yung drone natin. Kasi nag-drone tayo sa Dahilayan Adventure Park. Hindi pwede sa loob. Kailangan sa labas. Sa labas ang daming tao, ang daming kotse. Pumasok kami dito sa Cedar na place. Hindi masyadong malayo sa saan nga kami galing? Sa communal ranch. Pero guys, eto hindi to negative comment ha, pero ano lang to, parang travel tips kapag pupunta kayo ng Bukidnon. Always be ready na yung mga sasakyan ninyo ay good for the off-road. Kasi yung van namin na-stuck kami dahil hindi makaakyat. Kailangan pa siyang itulak ng ilang beses. And then, ako guys, matatakotin talaga ako lalo na kapag maulan. Tapos yung daan ay hindi patag. So mostly sa mga destination dito, yung mga magagandang places nila ay ridge.
or nasa gilid ng bundok or nasa high area. Kokak? Adobong kokak? So, yung last na place na pupuntahan dapat namin na isa ding ridge. Ayoko nang tumuloy dahil nga maulan masyado at maputik. Baka mamaya hindi na naman makaakyat yung van. So dito na lang tayo. Maghanap na lang kaming binignit. Saan kayo punta guys? To the moon? Ha? Okay, asa sila atin mo? Alright. So pasok lang tayo dito sa loob ng kanilang restaurant sa Cedar. Basically, meron sila ditong pa waterfalls. Kaso, yun nga, hindi naman siya child-friendly. Hindi ko mabitbit si Mayumi. Tsaka natatakot ako kasi pag waterfalls, tapos maulan, baka mamaya mag-overflow yung tubig baga. So, pasok tayo dito sa loob ng restaurant nila. Tingnan natin anong meron dito sa Cedar Restaurant. Ayan, so pumasok si Madam Ten Gibbs dito sa Pundot. Ito pala yung pangalan ng kanilang restaurant dito sa Cedar. Ito yung meaning ng Pundot, guys. A Higaonon term for eating with bare hands, where food is usually served with banana leaves. Also known in Bisaya language as kinamot. Pundot meaning kinamot. Okay. Meron silang exotic food. Titikman natin ang kanilang baki fried garlic at baki adobo. So sa mga hindi nakagets ng baki, guys, yan po ay palakang palay. Palakang palay yan siya, guys. So malinis yun. Yeah, that's what they said. Ayan. So, yung baki is palakang palay. Meron sila dito adobo, tsaka meron silang pinirito. Ito dapat yung titikman natin dun sa cafe sa Bukid, kaso out of stock sila. So, dito natin titikman sa Pundot ng Cedar. Tara. Ayaw na ni Mama lumabas kasi maulan-ulan. Adobo? Nasa hilo. Mae. Sige na, Ayan na guys, in order ni Madam. You see what is this? Tikman natin yung kanilang pritong kokak. So, ang tawag nila dito ay pritong kokak. Tikman muna natin yung legs. So, etong lugar na Pundot is, ibig sabihin ay mag-kinamot or kamayan ang kain. So, ganito, pag nag-order kayo ng fried kokak, okay, smell check, mabango, para siyang crispy fry. So, tikman muna natin guys, okay? Dito muna tayo sa legs ng fried kokak. Magmanok ko. Ano mo dyan? Magmanok ko. Kung mahal ko nimo. Sarap. Sarap yung fried. Sarap? Mama, magkilaw. Mama, Ayan o, nagkain din si Madam Ten Gibbs, guys. I-try niya rin ang fried kokak sa palayan. Okay guys, so dalawang klase ng kokak recipe yung meron sa Pundot dito sa may, ano nga, Daser, ano name? Cedar. Dalawang klase ng recipe meron sila sa palakang palay o yung tinatawag nilang kokak. Merong fried kokak, ito nga yun kanina, ayan. Kinain ko na yung isang paa, guys. I do remember, parang natikman ko na to nung bata pa kami eh. And I remember na masarap siya, kaya hindi ako nagdalawang isip na tikman siya ulit ngayon. Parang naman siyang parang manok yung lasa. Adobo. Tignan natin yung adobo. Very ice. So, ayan. Ayan, sa adobo guys, ganyan naman yung pagkaluto. Sobrang bango, amoy na amoy mo talaga yung mga spices ng adobo. Lalong-lalo na yung sibuyas at saka luya. So, tikman natin together ano namang lasa nito. Paa. So, pag niluto yung palaka, ganyan siya guys. Ayan. Tikman lang natin yung kanyang paa. Putulin natin yung paa. Ayan. Sarap ng manok. Sarap. Uy, ang sarap. Kami, Parang kokak sa guys. sobrang malasa yung kanyang karne. Ibig sabihin, presko yung palakang palay at saka
Masarap yung pagkaluto. Very good. Ang tayo guys. Kaya ko lang. Yan na ako na-date mo. Grabe yay ko. Tapos ko yung ano sa kamera. May isa ka lang. Naman sabaw niya guys. Holy Week man, dito mo kang karne kung kang baki. Correct. Ako iling ako ito sa itong rainbow slide. Time for the hair. Mas lingaw pag ang... Now you're just a bit here. It depends, I say. Buhog ka, kamatik. Mga lags na akong kayang kaunan. Ang galas hindi ko kaya. Sabi na sa adobo. Ang sobra, ito ang raman. Yan yung si Madam, guys. You should eat here. At Pundot, you should eat like this. Kasi mga ano yan, This one is just to push. Hindi marunong magkinamat dyan, kinamot. Like this pundot pundot. That's life. Push. So ngayon naghahanap kami ng naghahanap kami ng challenging na ride. A few moments later. nabusog ako, guys. Nabusog ako sa piniritong kokak at adobong kokak. So sa mga nagtataka, Madam, anong lasa ng kokak? Ito, share ko sa inyo, ha. Pag hindi kayo masyadong adventurous pagdating sa pagkain, huwag nyong piliin yung basa. Doon kayo sa toyo, doon kayo sa pritong kokak. Kasi sa pritong kokak, para lang siya ano, guys, para siyang karne ng manok. Ayun. Pero nung tinikman ko na yung adobong kokak, adobong palakang palay, doon ko na realize ang kanyang karne na may kakaibang distinguished taste talaga yung mga palaka. So, pag kayo ay for the try lang at hindi kayo talaga adventurous, doon na lang kayo sa prito. Ha? Advice ko yan sa inyo, ha. Once again, dito tayo sa may pundot ng Cedar Bukidnon. Pabalik na ako sa kotse kasi umiiyak si Mayumi. Tara.